So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, wala pa pong isang linggo mula po nung naging presidente si Donald Trump ng Amerika. Yun nga lang, nakakakita na po tayo kung anong klaseng foreign policy ang gagawin ng Trump administration regarding po dito sa conflict ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Na ibang-iba po ito sa inaasahan ng mga bobong mga DDS. Kasi ang akala ng mga bobong mga DDS, no, na pag napalitan si Biden ni Trump ay mag-iiba lahat. Mas lalong kakampi daw po ang Amerika sa China pag si Trump ang naging presidente. Yun nga lang po, iba po nangyari. Mas lalong magiging mahigpit ang admin ni Trump dito po sa segulot po sa West Philippine Sea na magpapabor sa atin. So tingnan nyo to ha, pakita ko to sa inyo. Actually, ang dami na nito eh. Wala pang 1 week pero ang dami ng sinabi ng Trump admin, no? So unang-una ito, nabalita ito noong January 22, 2025. Ito lang, nakarang araw lang, no? At ako nagtataka ako mga kababayan, no? Itong mga news article po na babasahin natin, medyo madami ito. Nakuha ko po ito sa international media. Nagtataka nga lang po ako, no, bakit hindi masyadong binabalita ito sa mainstream media ng Pilipinas or baka siguro wala siguro masyadong pakialam ang mga Pilipino, no? So ito, basahin natin to ha. Sabi dito, Trump admin affirms importance of trilateral with Philippines and Japan. Okay. So sa hindi lang po nakakaalala, noong 2024, no, nagkaroon po ng trilateral agreement ang Pilipinas, ang Amerika at saka Japan regarding po sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. So ang kausap dito ng Pilipinas, no, si Biden at saka si Kishida, no. Ito yan. Oh. Biden says US support for Philippines-Japan defense ironclad and amid growing China provocations. Yan ah. So si PBBM, si Biden, tsaka si Kishida ito eh. So ngayon, nangyari ito nung April 12, 2024. Okay, so naging malaking balita ito. 'Di ba? Eh ang problema dito mga kababayan, ilang buwan na lang papalitan na po si Biden dito. 'Di ba? Siguro mga 7 months na lang ata, 'di ba? So sabi ng mga bobong mga DDS, wala yang trilateral agreement na yan. Kasi papalitan na si Biden. Oh, yun nga lang mga kababayan, ang problema dito, ito. Ito nga, yung problema ng mga DDS ngayon. Oh, Trump admin affirms. Teka, lakayan natin. Yan, okay. So, importance of trilateral with Philippines and Japan. So, ibig sabihin nito, no, kahit po na si Biden ang kausap ng Pilipinas at Japan last year, tuloy pa rin po ito. Importante pa rin daw po ito, sabi nga po ng Trump administration, sa pamamagitan nga po ni Marco Rubio. Si Marco Rubio, paborito ko na to eh, no? US Secretary of State Marco Rubio has affirmed the United States commitment to sustaining its trilateral cooperation with the Philippines and Japan under administration of President Donald Trump. Patay tayo dyan. Oh, ayun na. Oh. So sabi pa dito the top US diplomat made reiteration during bilateral meeting with Japan's Foreign Minister Iwaya Takishi in Washington DC on January 22, Manila time. So nakapag-meeting pala itong si Marco Rubio sa Foreign Minister po ng Japan. 'Di ba? So malupit 'to, 'di ba? Oh, so continue pa natin. Oh. Tokyo earlier emphasized the need for US presence in Asia, especially amid what it described as an increasingly severe strategic environment in the region. Actually, mga kababayan, totoo naman po talaga, 'di ba? Na at tayo, admitted naman tayo na lalaban tayo pagdating po sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Pero sa pagkakataon po na 'to, no, kailangan po natin ng tulong ng Amerika. Huwag tayong masyadong matapang, kailangan dito strategy, 'di ba? Hindi tulad kasi ng gusto ng mga bobong mga senador tulad nila Bato, nila Robin Padilla na huwag tayong masyadong dumidepende sa Amerika. Mga kababayan, 'di ba? So kailan tayo lalaban? Pag kaya na natin. So kailan pa 'yon?
20 years from now. Parang ang bobo-bobo nyo naman. Maganda, habang ngayon pa lang, kung merong mga bansa na kayang tulungan tayo dito pa sa interest ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, tanggapin natin. Di ba? At ako naniniwala naman ako no, na ang Amerika po, hindi naman po tutulong sa atin yan na nang walang kapalit. So, ang point dito, no, di ba? It's all about politics, international politics. Oh. So, ang point dito, kaya tayo tutulungan ng Amerika kasi kailangan din nila tayo. Especially dyan sa, sa territory po na sa West Philippine Sea, no, napaka-importante niyan. No? So, sabi dito, continue pa natin, Okay, the Southeast Asia is located at the strategic pivot in the Indo-Pacific and its world growth center. Those partnership with Southeast Asia is a vital regional peace and stability, he said in a joint passer with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. So ito naman, Pilipinas naman nagsabi nito. Okay. So ngayon mga kababayan, no, baka sabihin nyo na naman dyan, especially yung mga on denial na mga DDS na, Takero, tanga-tanga ka ba? Puro lang naman salita yun si Trump. Oh. Yun nga lang, ang hindi nyo alam, itong malupit. Ito na ba yun? Ito. Oh. Ito malupit. Ito na balita ito, January 21. Kakaupo lang ni Trump. Kakaupo lang ni Trump mga kababayan na balita ito. Kasi ano ginawa ng Trump admin? Di ba? How US-Philippines quiet show of South China Sea trend sent a clear message. So ano ginawa ni Trump? Nagpadala po ng, basahin ko na lang, no? As the world's attention turned towards Washington and Donald Trump's inauguration, the Pentagon was operating decisively under the radar. So ito nga po, Washington quietly deployed an aircraft carrier strike group to the disputed South China Sea and staged secretive naval drills with the Philippines. Mga kababayan, kakaupo lang ni Trump, mga streetwise, nagpadala po ng aircraft carrier ang Washington sa Pilipinas at meron silang sinasabing secretive naval drill sa Pilipinas. So hindi lang ito puro salita, may kilos din po ito. Nakuha niyo yung point? Nangyari po ito, wala pang isang linggo, si Trump ang presidente ng Amerika. So paano pa kaya sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, or sa susunod na taon? Di ba? So, actually mga babayan, no, ibang-iba ito sa mga sinasabi ng mga DDS. Okay? So, ito pa. Meron pa pala isa dito from Al Jazeera. Ito, nabalita naman ito noong January 23, 2025, 2 days ago. Trump administration promises ironclad support for Philippine security. Parehas na parehas po ng sinabi ni Joe Biden. Si Joe Biden medyo mabagal-bagal, di ba? Si Trump wala pang isang linggo, dami lang sinabi. So ngayon kasi mga streetways, ang problema kasi sa mga bobong mga DDS, kaya nga bobo eh. Masyado kasi kayong assuming. Ito naalala ko to, natawa ako dito eh. Ito ito. Nung tumakbo si Trump bilang presidente last year. So nagbigay po ng statement tong si Digong. Statement of support from Rodrigo Roa Duterte on the candidacy of former President Donald Trump, di ba? I extend my congratulations to former President Donald Trump on his nomination as the Republican presidential candidate of the for the 2024 US presidential election. I can still recall the warm and cordial ties we shared during my presidency when we managed complex challenges and worked together and strengthened in the deep and comprehensive ties between the Philippines and the United States and securing the stability of Asia Pacific region. Di ba? Niloloko tayo ni Digong dito, no? Alam naman po natin na ibang-iba po talaga yung foreign policy ni Digong regarding po sa China, di ba? Pero China si Digong eh. Si Trump hindi. So dito, no, actually mahaba yung statement na yan ni Digong. Napaka manloloko talaga ng tao na to. So dito, no, nung hindi pa nananalo si Trump or tumatakbo pa lang siya bilang presidente ng Amerika, di ba? Nung nilabas po ito ni Duterte yung statement na yan, sabi ng mga DDS, mga bobo nga, di ba? Kita nyo, Trump tsaka Duterte, magkaibigan.
Kaya kami Trump kami, sabi ng mga DDS. Trump kami, ayaw namin kay Biden. O, kasi ayaw nga po ng mga DDS kay Biden kasi nga po, 'di ba, tinutulungan po tayo ni Biden diyan po sa China, diyan po sa laban natin po sa West Philippine Sea. So ang akala ng mga bobong mga DDS, pag natanggal si Biden, tigil po ang tulong ng Amerika sa Pilipinas. Mga bobo talaga 'tong mga 'to eh. Eh paano 'to? Iba. Iba nangyari, di mukha na naman kayong tanga. Oh. So actually ang sumakay dito si ano, si bakla, si Harry Roque. O sabi ni Harry Roque, January 10, January 10, post ni Harry Roque to, no? Ang desisyon ni President-elect Donald Trump na imbitahan si Chinese President Xi Jinping sa kanyang inauguration ay nagbigay ng malinaw daw para kay Harry Roque, na mensahe na willing siyang magpatuloy ng mas malapit na ugnayan sa China. Eh parang hindi ganoon ang nangyayari ngayon mga kababayan. So ito na-content ko na ito nung nakarang araw eh. Anong sabi ni Marco Rubio? Kailangang itigil ng China ang pang-aharas sa Taiwan at sa Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kung hindi, sabi ni Rubio ito na-content ko na ito nung nakarang araw. Para kung gusto niyo mapanood, panoorin niyo na lang, 'di ba? Sabi ni Marco Rubio, 'di ba? Kung hindi titigil ang China sa pang-aharas nila diyan sa China tsaka ng kung hindi titigil ang China sa pang-aharas nila diyan sa Pilipinas tsaka sa Taiwan, eh gagawa kami ng countermeasure. 'Di ba? Ano sinasabi ni Harry Roque dito? Katanga mo naman, ibang-iba yung ibang-iba eh, 'di ba? Ang problema kasi sa inyo mga DDS, kayo mga bobong mga DDS, masyado kayong assuming. Akala niyo alam niyo na lahat, 'di ba? Kung makapagsalita kayo, sure na sure kayo, yun naman pala, eh ang ending makukuryente pala kayo dito. Tingnan niyo sabi ni Harry Roque, sa kabila nito, hindi ito ginawa kay President Marcos, kaya't isang senyales na hindi siya gaano mahalaga kay Trump. Kita niyo, 'di ba? Ayon kay Harry Roque, dati spokesperson ni Pangulong Duterte, ito ay isang patunay ng pagbabago ng prioridad sa ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Oh, sabi ni Harry Roque yan Isa daw po itong senyales na kung ano daw pong ginawa ni Biden ay babaliktad po ito no sa panahon ni Trump. Sabi sa inyo, di ba, bobo tong mga to Ang hindi pag-invite kay Marcos ay nagpapatunay na hindi pa siya big player sa international scene. Tulad ng inaasahan ayon sa nagtatagong abogado. Sino yun? Si Harry Roque. Sino ba nagsulat nito? Ba't ganun? Sulat niya to, di ba? So ito pang isa. Sabi pa ni Harry Roque to eh. Ito pa pala ito. Lagot si Junior. Ang invite ni Trump kay President Xi Jinping ng China signals his willingness to resume friendly ties with China. Sino ngayon nakakampi kay Junior? Di ba? Siyempre, ang no invite kay Junior signifies that he is not too important to Trump. Hayan kasi. Hayan kasi bakla ka kasi. Ang dami mong alam, puro kasalita, puro na makabobohan. Actually, abogado daw si Harry Roque, no? Pero ano daw siya ex human rights lawyer. Isipin mo human rights lawyer ka dati. So nung tinapalan ka lang ng pera ni Digong kasi nga naging spokesperson ka ni Digong, nag-iba ka na ng paniniwala. Kaya tawag nga sa iyo ng ibang mga ng ibang mga abogadong katulad mo, ex human rights lawyer. 'Di ba? Nakakahiya tong ginawa mo, Roque, no? Pero by the way, mga kababayan, so diyan po sa Team Replay, ano masasabi niyo nga po dito sa mga statement ngayon ng Trump administration? Na actually kahit ako nagulat din talaga ako. Hindi ko talaga inaasahan na ganyan ang gagawin ng admin ni Trump sa mga statement niya ngayon, 'di ba? Nagulat lang, hindi ko inaasahan na base po sa mga statement po na 'to, mas lalong susuportahan tayo ng Amerika regarding po diyan po sa China, 'di ba? Kung kumbaga, kung nagbigay po ng tulong si Biden, mas malupit po ang gagawin ni Trump, 'di ba? Kasi meron tayong reference 'di ba? So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa mga statement nga po ng Trump admin regarding nga po dito sa West Philippine Sea, especially po sa relasyon sa Pilipinas at sa China.
Okay. And then diyan din po sa Team Replay siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.